So hello mga ka-housies! Welcome and welcome back to my channel. So for today's video, pupunta tayo sa tatlong single attached property dito sa may Winfield sa may Cabuyao, Laguna. So ang makikita nyo sa video is kung paano siya isi-search dun sa may Pag-ibig website, kung ano yung itsura niya sa actual, kasi nagpunta rin kami sa actual. And then by the end of the video is makikita nyo kung paano siya i-add to cart at mag-submit ng offer. Ayan, syempre pupunta tayo sa website ng Pag-ibig/acquired assets. So, ayan. Mag-i-scroll down lang tayo, pababa dito, and makikita natin yung list of properties for sale. Syempre, i-click natin yan. Mag-scroll down ulit tayo hanggang sa makita natin itong list of properties for individual sale. So, yung pinuntahan natin today is under siya sa properties with no discount, first auction. So, automatic na nakaklik naman siya kasi nakiklik din itong second auction and then yung negotiated sales. Sige, babalik na tayo sa first auction. Scroll down lang natin hanggang sa makita natin yung NCR Housing Hub. And then, makikita natin merong tatlong open na bidding for NCR Housing Hub, which is itong tranche 10 is tapos na siya since yung acceptance of bid offers niya is hanggang January 17 and today is January 20 na. So, magtitingin tayo kung ano yung mismong open for this day. Since itong second na tranche, which is yung tranche 11, yung opens is, ang duration of acceptance of bid offer niya is January 20 hanggang January 24. So, C-list natin. And then, para mas specific yung pagpipilian natin, mag-i-scroll down ako dito sa dulo, and then isa-search ko dito sa dulo na unoccupied. Ayan, and then enter lang. Then makikita nyo, sa remarks niya, lahat na siya unoccupied. Then para mas ma-filter out pa rin, punta tayo dito sa property location and search natin Winfield kasi dun lang naman tayo nagpunta. And then ayan, makikita nyo yung lahat ng unoccupied properties dyan sa may Winfield 2. Ayan, Winfield 2 yung mga nandito. And then, dito sa video na to, ang una nating pupuntahan is yung mga single attach. So, una, titingnan muna natin yung picture. Ayan, as you can see, ganyan yung picture niya. Ang kanyang lot area ay 83 square meters and then ang floor area niya ay 36.2 square meters. Ayan yung itsura ng property. And maglalagay ako dito ng clip kung ano yung itsura ng property nung pinuntahan namin. So, itong property na to is nandito siya sa pinakadulo. Again, ang kanyang lot area ay 83 square meters. So, makikita nyo, ganyan pakalawak yung harapan niya. And then, ang kanyang floor area ay 36 square meters. Ayan. Medyo masukal lang dito, pero kung may tiyaga naman kayo maglinis, is goods na rin itong property na to. Ayan, tatry kong pumunta dun sa pinakaunahan para makita nyo yung mismong harapan nyo. Ayan, ganyan siya kalawak. And then, meron ka pa ring extra na lupa dito sa gilid and sa likod din yata meron pa. So, hindi ko na siya napuntahan. And ito yung loob. As you can see, isa siyang bare finish. Wala pa siyang tiles pero sementado na. Wala pa ring kisame. And feeling ko, primer pa lang yung kanyang mga walls. And ang kagandahan dito is naka-glass na yung mga windows. Hindi tulad ng iba na naka-jalousie pa. So, if ever na interested kayo sa property na to, ilalagay ko dito yung full details. Ayan, post nyo na lang. So, ngayon, titingnan naman natin itong pangalawa, itong Block 29 Lot 9. So, view picture. So, ito yung picture niya. Ang kanyang lot area ay 60 square meters. Ang floor area niya ay 26 square meters. Ayan, ayan yung full details niya. Ang kanyang minimum bid price ay 1.4 million pesos. And then, ang required gross monthly income ay 25,483.66. And then, ipapakita ko sa inyo yung video nung pinuntahan namin siya. 29 as you can see.
So, kung makikita nyo sa poste nakalagay na 29.9, so nasa tamang lugar tayo. And as you can see, dun sa may window is marami ring mga letters ng Pag-ibig foreclosed. So, ito na yung property. Ganyan pa siya kalawak sa loob and meron din siyang gilid pa na lupa. Ayan, medyo masuka lang talaga siya, opo. Pero kung masipag kayo, kaya nyo namang linisin na yan at kung kayo na ang mananalo din sa pagbibid here. Ayan, medyo zoom-zoom ko na lang din para makita nyo yung status ng bahay. Medyo ginapang na siya ng mga damong ligaw and wala na ring mga doorknob. And then ito yung sa loob niya. Same sa kanina, ito rin ay bare finish. Naka-primer na yung wall, walang mga tiles and walang ceiling. Pero alam nyo naman, ang kagandahan naman sa mga bare is kaya nyo siyang i-design kung ano yung gusto nyo talagang design sa bahay. Hindi tulad ng mga fully furnished na, hindi mo na siya gagalawin. Well, sayang kasi kung gagalawin mo siya, 'di ba? So, ito yung lupa niya pa sa harap. Medyo malawak pa siya since 60 square meters nga siya. And, mas malawak siya dito sa may bandang kanan. Kaliwa. Hindi ko alam. Anyway, if interesado kayo sa property nito, ilalagay ko rin dito yung full details. And wag na wag pala kayo munang aalis kasi sa dulo nitong video is tuturuan ko kayo kung paano mag-add to cart nitong mga properties na ito. Ayan. So, ito yung environment nung property number 2. Itong property na to. Super lawak ng daan nito. And malapit siya sa court kasi doon lang banda. Diyan, i-zoom natin. Psh, diba? Doon lang banda yung court, mga 50 steps away. So, the third one na single attached is itong Block 9, Lot 22. So, tingnan natin yung picture na in-upload ni Pag-ibig sa website nila. So, ito yung picture. Ang kanyang lot area ay 80 square meters. Ang kanyang floor area ay 36 square meters. Ang kanyang minimum bid price ay 2.1 million pesos. Ang kanyang required gross monthly income ay 37,634.39 pesos. So, ito na yung actual video ng third property. So, as you can see, malaki yung lot area niya, which is 80 square meters. And medyo malinis din, kaya mapapasok ko yata siya. Ayan, ayan yung harap niya. Ayan yung pinto na sa gilid. And then, ito yung gilid pa na pwede nyo pang ipa-extend or kahit gawin yung garden. And then, itong likod is sa inyo pa rin. Ayan. So, super lawak niya talaga. And malinis ha, in fairness. Siguro may naglilinis dito. Then, ito yung itsura niya from the side. Ayan, meron na rin siyang sink and medyo malawak din yung loob niya. Bare finish turnover din kasi lahat naman ng bahay dito sa Winfield 2 is bare finish. Ayan, ayan yung environment niya. Medyo tahimik dito kasi medyo looban siya. Ayan yung mga letters. Ayan yung environment. Medyo wala pang tao dun sa unahan. And ito naman yung itsura niya sa loob. I mean sa harap. Ayan, so if ever na interested kayo, ilalagay ko dito yung full details. Ayan, i-post nyo na lang din. Ayan, if napag-decidean nyo na isa doon yung gusto nyong i-bid, tuturuan ko na kayo kung paano mag-bid. Ayan, ito-sample natin itong unang-una. For example lang, pwede natin i-click yung submit offer. So, ilalagay lang natin yung buyer ID natin. And then, yung OTP. Pagkalagay natin ng buyer ID and then ng OTP is napunta na siya dito sa bid offer details. So, i-check nyo lang kung tama. Naka-auto-populated na naman yan. Yung type of bidder hanggang dun sa minimum bid price. Naka-auto-populate na siya. So, ito yung minimum bid price. Then, kayo yung maglalagay kung ano yung offer nyo. So, kinapi-paste ko lang for now. Kasi hindi naman ako talaga magbibid. Pero kayo, kung anong gusto nyo, kung magkano gusto nyo, magdagdagan ng 10,000, gawin nyo tong 82,000, ganyan. Oh, nawala, sorry. Gawin nyo tong 82,000, go lang. And then, ipaparetype sa inyo here kung magkano yung bid offer nyo.
And then, amount in words, ayan, auto-populated na naman siya. And then, makikita nyo rin pala here kung magkano yung 5% bid bond na babayaran nyo if ever na kayo yung manalo. Dito naman, meron tayong 3 questions na required din sagutan. So, the first one is, ikaw ba yung present occupant? Since hindi naman ako, no. Ako rin ba yung former owner? So, hindi naman din ako, so no. And then, mode of payment, meron tayong cash, short term, and long term. Siyempre, dun tayo sa long term. And then, kapag kinlik natin yung long term, lalabas kung ilang years mo gustong bayaran. So, for example, 30 years. Pwede nyo siyang babaan dito. Then, for example, 20 years yung napili ko. And ang required monthly gross income is 45,000. So, kung 30 years naman, ang required monthly income is 38,000. And then, pwede ka nang mag-proceed. Then, may lalabas na ako na confirmation kung sure na ako, yes. Okay. And then, makikita nyo dito sa bidding cart ko na nandito na yung binid ko. So, nandito yung minimum bid price, yung bid offer ko, dinagdagan ko nga ng 10,000 pesos, and then yung bid bond, and then yung mode of payment. And then, if sure na kayo here, pwede na kayo mag-submit offer, which is hindi ko gagawin sa video ito kasi baka pagalitan ako ni Pag-ibig. Pero if ever na nagkamali kayo, pwede nyo namang i-edit or i-remove. So that's it mga ka-houses. I hope you enjoy. So if you do, just hit the subscribe button and the notifications button para updated kayo sa mga future videos na i-upload ko pa. Hanggang sa muli mga ka-houses. Paalam!